Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na pag meron kang malalim o magandang relasyon sa ating Diyos, makakamit mo ang tunay na kagalakan at tunay na kaibigan. Sa Ebanghelyo ngayon, ang Diyos ay hindi pa rin tapos na naghahabilin sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, magmahalang kayo at sumunod kayo sa aking utos dahil mapapasa inyo ang aking kagalakan. At pangalawa, magiging kaibigan ko kayo. Makikita natin dito na pinapaalala ng Diyos kung meron tayong malalim na ugnayan kay Lord sa ating Diyos. Maganda yung ating relasyon, meron tayong personal na relasyon, ay mararanasan mo unang-una yung kagalakan. Ang kagalakan di natin mahanap sa mundo, di natin mahanap sa mga material na bagay, di natin mahanap. Sa Diyos lamang galing ang kagalakan. Sa English, ito tinatawag na joy. Meron ka sigurong kaligayahan, happiness, pero ang joy o kagalakan galing lamang sa Diyos. Kaya ang kagalakan na ito, maganda dito ay kung may problema ka, may pinagdadaanan ka, nandun pa rin ang kapayapaan, nandun pa rin yung pag-asa. Yun ang epekto ng kagalakan. Dahil alam mo na meron kang kasama, alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya ka may kagalakan, kaya ka may kapayapaan at pag-asa. Pangalawa, kung meron tayong malalim na relasyon sa Diyos, ay itinuturing tayong kaibigan, mararanasan mo ang totoong kaibigan. Hindi isang alipin ang turing sa atin. Ang alipin kasi, sabi nga niya sa Ebanghelyo, hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng kanyang amo o ano ang kalooban ng kanyang amo. Pero kung kaibigan mo, alam mo kung ano ang plano niya, alam mo yung gusto niya, alam mo yung kalooban niya. Kapatid, saan ka pa? Doon na lang ako sa totoong kaibigan. Ang totoong kaibigan na ang Diyos, ang totoong kaibigan ay hindi siya nang iiwan. Totoo siya sa kanyang pangako. Hindi siya nanloloko. So, iwanan man tayo ng mga tinuring nating mga kaibigan, mga kamag-anak, akala natin sila yung maasahan natin, kahirap at ginawa, pero ang Diyos hindi nang iiwan. Totoo siyang kaibigan, kapatid. Kaya doon ka na lang sa totoong kaibigan. Tayo doon na lang. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Kahit ang tabayanan, pagkalat natin ang mabuting balita, ang Diyos mismo ang mabuting balita. Huwag tayong mamuhay, makinig sa fake news. God bless and God is good.